pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Narito na ang inyong hinihintay, ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Tapasio. Yes, Yeah, mga kasama, magandang umaga po. Isa na namang edisyon ng Yes, Yes, Yo. Ngayon po ay ano ba ngayon? Atres. Oo, maraming kape. Lagi naman may kape kaya wala hyper eh. Oo. Atres. Ang ating araw ay Thursday at ang ating oras ay alas 11:03 ng umaga. Yan. Oo, eto pa si Atty. Ferdy, Mr. Sex Appeal. Pogi na, macho pa nga. Pasyo. Bumabati sa inyo ng mabuhay po kayo. Ay, mamali. Teka, take two. Sorry, direct. Mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. At siyempre, ang kasama natin ay si Miss Juvie de Guzman. Hindi, ginagaya ko lang si Atty. Respicio. Parang gigil na gigil. Oo nga. Labas ang litid naman nun. Pero ikaw naman, hindi naman, sir. Hindi, okay naman yun. Mga kaibigan natin yan si Harold. Bigay At na bigay talaga. Fighter din yan, fighter. At napagtanggumpayan niya yung kapwitang binalak gawin sa kanya ni George Garcia. Pero sir, di ba, ilan siya uli? Kinasuhan uli. Ano ba yun? Hindi, may kaso siya. Dito naman sa administrasyong ito laging ganon? kaso ng kaso Sana sila ay matrangkaso. Oo, tulad si Rizzo Ontiveros. Opo. Ayan, nagkaso na. Sila pa may gana magkaso. Eto natatawa ko Pero bago yan, bago natin makalimutan, isang happy birthday advanced. Kay Mr. Barton C., ang ating kaibigan na may-ari ng hottest club in town. Wow. Dance club ito. Hindi ito yung nightclub na may naghuhubad. Okay. Hindi tayo pupunta roon. Hindi natin alam kung ano yun. Hindi ko pa ako nakakakita ng loob ng mga ganun. Nababali-balitaan ko lang Victor yun Ay! Ano ba nangyayari doon Bigla ganun Yung sure Hydro. Diyan sa Quezon City. Hydro. Pinaka-class, pinakamaganda, pinakamalaki. Walang banda, pero dance music may lang. DJ. Maganda yung DJ. Okay. Cute yung DJ. Promise. Maganda, babae. May babae yung DJ. Oo. Ganun. Ayos yun. Oo. Anyway, ito demanda. Si Risa demanda. Si Kwan, ito, natatawa ko. Opo. Si Laila de Lima, gusto niyang magdemanda ngayon kasi daw naabsuelto siya. Dedemanda daw niya at isa sa mga dedemanda niya si dating Secretary Vitz Aguirre. Dahil for wrongful prosecution. Parang ginipit lang daw siya. Kasi parang kinoach daw. Yung sinasabi niya, tinuruan daw yung mga witnesses. Yung parang ginagawa ba di umano ni Riz Ontiveros yung sinasabi ng mga witnesses na sila daw ay tinuruan. Opo. Yun ang gustong ipalabas o palabasin ni De Lima. Okay. Alam mo, eto naghahamon na rin tayo. Hindi naman ako hindi ko naman hahamunin i-demanda tayo rito kasi madadamay si Atty. Rante. Hinahamon ko si siyempre siya yung manager Hinahamon ko si Laila de Lima na i-demanda niya. Sino? Si Vitz Aguirre. Bakit? Kasi para lumabas ang katotohanan. Unang-una, ang lakas ng loob nitong si Laila de Lima na magdemanda na parang pa-victim siya. Sabi ko nga sa iyo teka muna. Miss de Lima, sinasabi mo malicious prosecution o wrongful prosecution ng gigipit. Hindi ba ikaw nagdemanda kay GMA ng electoral sabotage? Di ba? Noon, ano? Oo.
ano nangyari? Di ba absuelto? O di wrongful prosecution ka rin? Hindi ba ikaw ang nagdemanda, nag-case development, nung plunder kay Mrs. Arroyo? Ala. O ano? Wrongful prosecution ka rin? Ala. O, absuelto eh. O, hindi ba nung nag-TRO ang Korte Suprema, hindi mo sinunod? O, di ba contempt of court ka dapat doon? May petisyon. Hinihintay natin. O, di ba? Di ba umamin ka that you violated the law by committing adultery? O, so wag ikaw ang po-fronts na magmamalinis. At Ayun. sasabihin ikaw ay biktima ng biktima ka rin eh. Ha? Ayun. Ilan ang pinersecute mo noong panahon ni Noy Noy? Yung mga kalaban sa politika, absuelto lahat. Ikaw ang nag-file lahat niyan. O, di ba? Delikado. So, wag kang ganyan, ma'am. Ha? Gawain mo yan eh. Eh, wala naman nagdemanda sa'yo. Buti na lang mapagpatawad si Mrs. Arroyo. Nung sinasabi ko, idemanda ka, sabi, wag na. Kasi ganun na nga itsura, demanda mo pa. Kawawa naman. Hindi, Grabe ka, hindi, Tony. yung mukhang malungkot. Wala naman ako sinasabi. Sad siya. Opo, Didemanda mo. tama, Ikaw tama. naman, oh. Sorry Wala po. naman akong sinasabi. O, di ba? Pero attorney, what if ituloy nga? Anong mangyari ngayon Oh, dyan? okay. Sasabihin mo, eto, para hindi ka na manghula, heads up ka na. Although, usually kami mga lawyers, we keep our cards close to our chest. Yes. May mga dokumento po. Ma'am, sasabihin nyo si Aguirre ay kinoach itong mga witnesses laban sa inyo. 2013 o 2014 pa lamang yata. Etong sinasabi nyong witnesses laban sa inyo, naging kliyente ko yung mga yan. Yan ang sinasawag na Bilibid 19. Believe it or not, ha? Bilibid 19. Ano yung Bilibid 19? Madam De Lima, nung Secretary of Justice ka, nilipat mo yan from Bucor Opo. to NBI. Nilipat mo. Inkomunikado. Ayaw mong pabisita sa pamilya, ayaw mong pabisita sa abogado. Opo. Kinailangan pumunta kami sa Court of Appeals para humingi ng writ of amparo para payagan kaming bumisita. Unconstitutional nga yung ginawa mo eh. Ano nakalagay sa Bill of Rights? Bawal yung inkomunikado, pero inkomunikado ginawa mo. Bakit? Bakit mo ginawang inkomunikado? Madam Laila De Lima, ang sabi sa akin ng mga kliyente ko, kasi daw, nagkagulo-gulo yung drug trade sa Bilibid. At nagkaroon ng power play, nilagay mo sila roon, kaya inkomunikado para hindi sila makapagsalita kahit kanino tungkol doon sa drug trade. 2013 o 2014 to, kukunin ko yung mga dokumento. Hala. Sila ay nagsalaysay na ikaw ay involved sa drug trade. 2013 pa, wala pang Vitaliano Aguirre noon sa Horizon. Ang si Vitaliano Aguirre noon ay kilala lamang yung nagtakip ng tenga noong impeachment trial. Di ba? Wala pang Duterte noon. Mayor pa lang si Duterte noon. Hindi pa sumusulpot sa Horizon. Ha? Nagbabala ka pa lang mag-senador noon. Bago sasabihin mo, kaya ikaw ay nag-manufacture ng witnesses, this very same witnesses, ay dahil ikaw ay senador, kalaban mo si Duterte, si Aguirre ang may pakana ng witnesses na ito. Hindi po si Aguirre. Witnesses na to. Yun na ang sinasabi nitong mga ito laban sa iyo, 2013 o 2014 pa lamang. Real talk yan. Yes! Hindi ka pa, siguro nag-entertain ka na mag-senador pero hindi mo pa ina-announce, hindi pa kilala. Kundi sa Davao, si Duterte. Wala pang Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Iyan na ang sinasabi ng mga witnesses na yan at meron po tayong mga salaysay. Opo. Okay. Sa akin po sinabi yan. Wala pa po akong pakialam kay Duterte. Wala pa akong pakialam na senador kayo at kalaban nyo si Duterte. Wala pang Vitaliano Aguirre. Iyan ang sinasabi ng mga yan. Kung merong nag-coach at nag-pressure sa mga bumaliktad na witnesses, eh hindi po kami.
Kasi consistent po sila. Nag-iba lamang sila nung nagkakaso na at nawala na si Duterte at naging si Pangulong Bongbong Marcos na ang Pangulo. Oh. Wala na kaming capacity mag-coach noon. Number 2, noon pong yan ay nagsalaysay, vinidyo po yan. Sino nag-video dyan? Public Attorney's Office, hindi kami. Bakit? Yung Public Attorney's Office, ang talagang mandate niyan ay upang yung mga mahihirap ay hindi maapi. Opo. Neutral yan, walang kinakampihan yung Public Attorney's Office. Although yan ay operationally under the DOJ at ang hepe niyan ay may rank of Undersecretary of the DOJ, independent po yan sa DOJ. In fact, ang mga abogado ng PAW at ang mga abogado ng DOJ ay lagi naglalaban sa korte. So hindi po under ng DOJ, walang control sa judgment ng PAW ang DOJ. Ayun. Yan po ang nag-videotape si Persida Acosta Rueda. Ang kumuha po ng mga salaysay niyan, hindi po ako, hindi si Vitaliano Aguirre. Yung mga abogado ng PAW, mga career officials. O, paano namin i-coach yan? O, sabihin nyo nga, o. So, go ahead, ma'am. I-demanda nyo si Aguirre, magte-testify ako na ganun. Kahit magpa-lie detector test ako, pahit sabihin kong mamatay na bungangkang ko, magsumpaan tayo roon. Sabihin nyo rin, yung salitang yun, mamatay na bungangkan mo kung hindi totoo sinasabi. Sige, go ahead ma'am, make our day. O, sana naririnig nyo ako, marami naman nakikinig dito. Pakisabi kay now Congresswoman and Prosecutor Laila De Lima na inignore ang TRO ng Supreme Court o nagdemanda kay GMA na puro absuelto naman, magpapa-victim ka ngayon, go ahead, sige. Ilabas po natin ang katotohanan, ma'am, sa hukuman. O, sige po. Go ahead. Hihintayin po namin. Baka lumaki problema, wag na lang. Bahala siya. Wag na lang. Paano pa lalakliki ang problema? Di ba, may kasabihan. How can you face your problem if your problem is your face? Pero talagang ibang klase na talaga itong republikang ito eh. Yung pang may ginawang kasalanan at mayroong lumalabas na mga aligasyon na may ginawang kasalanan, sila pa nagdedemanda. O parang si Rizzo Ontiveros, para tong si Laila De Lima, si Palapa Mega na magdemanda, talagang Freycinet Republic na tayo. Oh my God. Prefabricated concrete. Tigas. Hindi tinatabla ng earthquake. Ako mag-ombudsman pa si Remulla. Talagang prefabricated concrete. Grabe pero na to. Freycinet Republic, wala namang infrastruktura. Paano yung Freycinet? Wala sa kalye, wala sa tulay, wala sa flyover, nandoon sa mga tanggapan ng gobyerno. O parang yung mga... ito mo naman, ngayon lang ako nakikitang prosecution, binabangayan yung impeachment court. Di ba? Opo. Salit na sumunod na rin, Freycinet Republic talaga. Yung kabago-bagong isang congressman, binabanata na si Chis Escudero. Wow naman. I mean, I don't always agree with Chis Escudero, pero yun naman tao Bartap Nacher, abogado, ang tagal ng senador, ikaw first time congressman, babanatan mo, Freycinet Republic. Yung isang abogado na kinagalitan ng Korte Suprema, yun ang nagmamarunong tungkol sa impeachment at trial. Freycinet Republic. Talagang puro Freycinet. Pero naku, talaga naman katulad dito, yung kay Atong Ang. Ito, hindi ko kilala si Atong Ang. Ano bang pakiko kay Atong Ang? Pero i-iskandalo lamang ako. Hindi pa nga naghihiring, hindi pa nag-iimbestiga. Hindi lang sasabihin parang guilty na. Sasabihin pa, maraming pera yan, malakas yan. Mali yun. Kayang bilhin niya ng mga hukuman. Ang tingin mo sa hukuman? Lahat kayang bilhin. Freycinet Republic din. Mali po yun. Ibig mo sabihin ng mga pangyarihan na-impluensya yung korte. Ibig mo sabihin na impluensya yung korte nung dinismiss yung kaso laban sa anak mo, Boying. Yung drug case. Wala, yung bang ibig mo sabihin, hindi nga maintindihan Opo. kakausapin mo ba? Wala ngang
investigasyon pa. Di wala pang resolution yung DOJ. Guilty na yung tao. Mali. Nakakainis lang. Hindi dahil si Atong Ang siya. Ano ba namang pake ko kay Atong Ang? Opo. Nakilala ko yan a few times pero hindi po kami close. Hindi kami magkaibigan. May isang lalilitaw. Pati si Gretchen Barreto. Nadamay. Idadamay. Hindi nyo ba alam yung principle ng res inter alios acta? Ano po yun? That yung acts of a third person at saka yung principle na a confession only binds the confessor. Ganito yan. Kaya meron pong tayong principle in law na ganyan. Eto, may pinatay ako. Halimbawa, Okay. pinatay ko si Dan Fernandez. Example lang naman. Dan Diaz na yan. Palitan mo yung apelido. Common naman marami namang Dan Fernandez. I-google mo, ang daming Dan Fernandez. Yung mahilig na rin siyang mag-google. Ikaw talaga, Mag-google ka, daming Dan Fernandez Sige na. lalabas. Palitan. Anyway. Sige. Example lang naman. Opo. Nahuli ako. Okay. Sasabihin ko, para ako hindi makulong, hindi ako makonvict for murder. Sabihin ko, hindi po ako ang mastermind. Eto, nananahimik si Victor, ano? Sinong mastermind? Si Victor po. Hala? Si Victor Salonga. Ala? Inutusan ako. Binigyan akong 10,000 piso. Hala? Grabe naman. Ibig mo sabihin, paniniwalaan agad ako? Hindi, dapat. Hindi Hindi dapat. lahat ng tao absuelto na. Sasabihin ko, Boss, magte-testify ako laban kay Victor Salonga. State witness ako. Immunity Ala. from suit. Hindi nyo ako ikukulong. Di lahat ng taong pumatay na Ganun gagawin. Ituturo na. Kaya may principle na res inter alios acta. Ayun. Maganda yan. Yan ay nasa Supreme Court. Maganda Pag yan, nag-umpisal ka, totoo, pinatay ko pero inutos ni Victor Salonga. Patay. Yung confession ko na pinatay ko, admissible as against me. Opo. Pero yung as against Victor Salonga, res inter alios acta yun. Ayun. Kaya nga ulitin ko, otherwise, lahat ng tao na pumatay ay pwede na magturo, absuelto na siya. Mali Number yun. 2, kahit sino, pwede mong i-frame up. Magbabayad ka lang ng witness, ituturo lang kung sino. Oo Di ba nga. yan ang ginawa nila kay Congressman Teves? That is the Teves playbook na sinasabi ni VP Sara Duterte. Yun yun din ang pala. ginawa nila kay Pastor Kibuloy, di ba? Puro Sinasabi frame may up. armas, etc. Hindi naman para totoo. Yan din ang ginawa sa Farmally. Binigyan ng e-bike, binigyan ng pera para ituro yung si Crisel Mago. Nag-affidavit yun. May affidavit po yun. May sinumpaang salay-sayon na siya ay binayaran lamang. Ala. Style nyo yan Ala, mali yun. bago ang gagawin mo, kakausapin mo agad yung Chief Justice. Ay siya. Parang guilty na yung tao at naglalakad na at nagbabayad na ng mga huwes. Ano ba namang klaseng justice system yan ng Department of Justice? Pagkatapos gusto mo mag-ombudsman, bakit? Para maprotektahan mo si Pangulong Marcos. Kahit tapos na ang term niya ng 2028 kasi 7 years ang term ng ombudsman. Alam naman pero bagamat very obvious, tinutuloy nyo pa rin. Freycinet Republic, ang kapal. Maraming konkreto. Reinforced. Maraming bakal. Buti pa yung mukha nila, prefabricated concrete, at matibay, yung flood control. Wala halos konkreto. Di ba? Giba agad. Yung 5,500 flood control. Wala. Saan pumunta yung semento? Sa mukha nila. Ala. Ay, nako, speaking of flood Nako! control, nako po, ang dami Grabe. pong pakiusap dyan, attorney. Sana, Prefabricated concrete talaga. Freycinet. Sikat na Freycinet. Dapat mag-add na sa atin yun Meron pa bang Freycinet dito sa Pilipinas? Nakikita ko pa Wala po. Yung mga poste, idea. yung mga building, Freycinet, di ba? Google mo nga yung Freycinet. Nag-curious tuloy ako. Naalala ko lang kasi nung bata ko, Opo. nakikita ko yung mga flyover nakalagay Freycinet. Prefabricated Ala, concrete. nag-react si Attorney Peralta. Sabi niya, De Lima is the patron of frailty of a woman. Nga Ala, Yun na lang yun, ganun na lang yun. Frailties of a woman, excuse na yan. Ayan, meron pa pala. Freycinet International Manila. Is the sole and duly licensed subsidiary of Soletanche Freycinet. French pala to. Ayun.
Yan. Ito, meron pala to. What is Freycinet? Para alam natin kung bakit Freycinet Republic. Oo nga, ikaw nagpasikat Hindi yan, pala sir, Freycinet to. Freycinet. Freycinet. Kung ikaw ay French, Freycinet. Yung mga Freycinet, Opo. pagka dinemanda yan at na-convict, magiging prisoner. Ay, nako, Tony, nakakalungkot naman yan. Meron pala talaga. Sige. Kaya pala Freycinet ito. Freycinet. Oh. Ito pala ay French Structural and Civil Engineer. Ayun. Oo, talagang nauuso na ang mga prefabricated concrete na mukha dito. Ito nga parang dinidiscuss ko kahapon, yung si Rosemary C. Siya na tong house siya na tong nag-gate crash. Siya pa rin yung nagdemanda. Wow naman, oh. Oh, grabe. Gano'n na ngayon. Freycinet. Tingnan natin ano ba pronunciation ng Freycinet. Tingnan natin. Curious tuloy ako. Nakikita ko lang kasi yan yung Freycinet, di ba? Oo, sige tingnan nga, natin sir, nga. magandang Tingnan nga natin paliwanag. habang may time ka, Freycinet. Freycinet. Okay. Yan, Freycinet. Yan, pronunciation. Tingnan natin, ha? Alam mo, sabi nga ni Dan Fernandez, Ano yan yung X? hipokrito daw ako kasi, ano daw, at lahat naman ng tao nag-google. Oo naman, nag-google siyempre lahat ng tao. Pero hindi para sabihin na ikaw ay abogado, yung principles of law. I-google ko kung ano magandang design ng bahay. Pero sasabihin mong dahil sa Google ako magde-design ng sarili kong bahay, babagsak yun. Di ba? Ganun yun, mga kasama. Ano yung spelling yan, sir? Yung F-R-E-Y-S-S-E-N-E-T. F-R-E-Y-S-S-E-N-E-T. S-S. Ayaw lumabas dito, mahina. Meron ditong X-E. Tingnan mo nga Iba kung ano pala yung pronunciation ng Freycinet. Yan, oo. S-S? Oo. Pronunciation. Freycinet. Yan. Parang wala Oo, naman anyway, dito. para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig dito. Yan na po ang nangyayari sa atin. I-google natin yan habang nag-news break. Pero grabe na po talaga. Iniimbestigahan pa lang. Yan talagang pinagkakaguluhan nila. Yang sugal yan eh. Yan. Yan. Oo, Freycinet. Yan. Yan, Freycinet. Ano daw? Ulit. Freycinet. Freycinet. At sa notang yan, mga kasama, ay magbabalik ang Yes, yes, show, Topacio! Pagkatapos sa mga commercial, infomercials, advertisements, matrasas, maalala, hanap po ay just in breaking news, newsbreak, at this moment, just in at kung ano pang katsura. 1, 2, 3! Yeba! Mga kasama, nagbabalik ang Yes, yes, yo, Topacio. Eto pa si Attorney Ferdy, Mr. Sex Appeal Topacio, kasama si... Miss Juvie de Guzman! At siyempre po, it's Jim Paredes time! Yeah, Narito na tayo sa ating paborito na yugto o portion ng ating programa na Pinamagato. Biglang natakot. November pa yun, sir. Oo. Hello po kay Maris de Guzman. Yan. Insan, kamusta na? Ge Bautista, Lime Ejercito. Of course, Jolinda de Lara, Emmanuel de Guzman. Ano De kaya ni Leon. Jolina yan? Jolina. Si Jolina pala. Jolinda to. Si Jolina pala may kapatid. Sino po? Si Juput pa. Jolina, Juput pa. Ano ba yan, Ano no? ba yan, sir? Ikaw talaga. Oo. Hello din kay Tito Frank Garcia, Rafi Rico, Safra Family. Hello po. Kaloy Tolentino, ayan, mabuhay po kayo. Sir Jigs Magpantay. Oo. Nagpunta Magkikita silang kami bukas. province. Yes, Province. oo. Saan ba sila nagpunta? Hindi ko alam. Sa Naga yata. Naga, yun. May Gina- appointment sila kay Mayor Lenny. Okay, good. Bibili silang tsinelas. Ano ba yan? Gina, Patanaw Broom. Hi, Captain Rolly Dorana and family. Mabuhay po kayo, Joseph Lumbab, Jaime, Paulo Ramirez Berondo at Frederick Rod. At syempre, hello kay Attorney Francis. Ayan, walang Tolentino ba yan? apelyido. Hindi po eh. Diba? Abogado si Francis Tolentino, di ba? Hindi po, hindi po. Bo Sanchez, hi, mabuhay po kay Mamita Lorna. At syempre, hello din kay Attorney Macnil Rante. Hi, sir. Hi. Ayan, Hi, Atty. naka-widescreen Rante. yan si Sir. At hindi lang po yan, hello din kay Alakdan Bulkan at marami pang iba. Mabuhay po kayong lahat. Oo,
ito yung mga YouTubers natin na walang sawang nanonood sa atin. Si Yan. Joanna Marie Enriquez, pa-shout out daw kay Jerome Chua. Yan, si Stella Hi, Camacho, Jerome Chua. nandito. Melvin Pacuan, Hello po. watching from Ontario, Canada. Magandang morning daw from Tony Yes. Zamora. May sinabi rin si Tony Zamora, Ano po? sikat na sikat pala sa France yung Freycinet. Freycinet. Yan, French. Freycinet. Oh, Diba? yeah. Totiel tayo, totiel. Freycinet. Oh, yeah. Daming mga Yan, ang dami languages, ng add sir, dito. eh. Freycinet sa atin. Singilin natin. Freycinet. No? Sige na. Jane Nakaba. Yan, totoo ba daw na sinimulya na ang bagong ombudsman. May Ay, JBC pa po. Kanya lang, yung ibang mga miyembro ng JBC, My na goodness. regulatory capture na yan ng Malacanang isang beses pag-usapan natin yan. Oo. Yan. Si Roland pala, I'm sorry. Roland Mangahas. Happy ako ngayon kasi napanood na naman kita. Thank you. Sampalok, pa-shoutout kay JJ ng Pogi Party List. Oo, si JJ. Namimiss ko na yung churros niya si JJ. Alam mo ba yung Pogi Party List? Parang sa iyo ko po narinig yun. Oo, yan ang ibig sabihin niya ay Philippine Organization of Good-Looking Influencers. Oh, yeah. Kasi may headline kaya kami nagbuklod-buklod ng mga pogi. That Member ako niya. Kasi inaapi puta kaming mga pogi dito sa Ay, Pilipinas grabe Oo, kita mo may headline ka mahanap. Oh, Pinatay sige. dahil pogi. Yan ang Ay, kinakatakot delikado. namin. Hindi, walang biro. I-google mo ngayon. I dare you. Nako. Oo. HKSH. Good morning po. Pa-shoutout watching from South America. Ron Ricaport, Tacloban City. Emer Carida. At totoo ba daw na si Senator Marcoleta magiging head ng Blue Ribbon? Hindi pa po natin alam, nagre-reorganize. Pero may condition daw Ano kay po? Senator Marcoleta. Pagka nag-head siya ng Blue Ribbon, dapat yung buhok niya blue rin. Blue ribbon na. Mag-blue na rin siya. Batang Kangkalo, Ala. Vicky C, Marites Kangkelit, Linda Vitaliano, Lalaine Sagon, God bless daw, Remy Ferrer. Hello. Ayaw nila sa korte, gusto daw nila, SOCMED. Yan, Mai Perez, Red oo, Nidali. Yan, Linda Benitez, Master Benz. Yan. Hi. Keep up the good work daw sa atin. Yan. Hello po. Sabi nga ni Tony Zamora, yung mga left-leaning, pag sila nagsasalita, freedom of the press. Pag sila, demanda. Pag sila nagsasabi, diktador, tuta, pasista, di ba? Ala. O murderer, freedom of the press. Pero pag silang sinasabihan na komunista, sila Bawal ay sa kanila tanim yun. witness, demanda, abutin mo. Klase yan, o, di ba? Remy Ferrer, shout out daw kay Kathleen and Lian Ferrer of Elk Grove, California. Sige ha, Kathleen and Lian Ferrer. 1, 2, 3. Kathleen and Lian Ferrer! Hi. Leolen Babaw. Ano kaya ni kumpare natin to? Si Julius Babaw. Hindi, Wow. kumpare Kumpare ko mo yun. yan? Kumpare ko yun. Ah, oo. okay. The Believer. Si Lynn Paros Oleb from Ottawa, Canada. Kaya na, Ottawa daw siya. Kasi Ottawa. Ottawa, Canada. Tawa. Ottawa ba yun? Ottawa. Alam ko Ottawa eh. Ottawa. Nelly Valentino, Twilight 07, Vince Manukay, watching from Kuwait. Gerald Calzado, yan. Okay, Ronald Pagio, pa-shout out daw sa Santa Ana, Pampanga East. Ala. Yan, Robert Ramirez, yan. Alam daw niya yung Freycinet, matibay ang gawa nilang girder para sa tulay na nakapaghahakot. Ako noong truck trailer sa Pilipinas. O, yun nga yung prefabricated sa truck concrete, talaga. yung Freycinet. Oo. Kariputan, yung mga beam na gawa ng Freycinet. Yan. Oh, nice to watch again from Singapore, sabi ni Carlos Cruz, Erenito Roque. From Thornville, Ontario, shout out Scarborough, Toronto Bay, Mercy Rosette. They are watching now. Yan. Hi. Son Suarez, Josephine Angeles from Japan, Stella Camacho, Jim Paredes na Yeba, Ronald Pagio. Yan, from Yun na. Santa Ana, Pampanga East. Nabanggit na po natin. Opo. Ito naman si Jet Robles. Yan, nabanggit na rin natin. Alina, hello daw. Nympha Oxiano. Yan. Nabua Camarines Sur. Yan, oh. Yun na. Oo, in fairness, okay naman yung mga tao nila dyan. Sino yung Opo. mga Villafuerte. Yan. Opo. Watching from California, si Mamu. Yan. Gadi Alberto. Nandito, Aurora Bautista, Norms Jurado, Samson Ku. Ang dami po, ha. Real. Yan. Jintan PH Solmur 154
Gutsy Soul, Joanna Marie Hello, Enriquez, yan. yes. Ang dami po natin yan. Cheryl, yan. Present daw siya from Auckland. Miss Daisy, mabuhay daw tayo. O naman Josephine Salvador. we have every intention na mabuhay. Opo. Pangit yung namamatay eh. Nanay Oo. Akal. Gusto Marikit. Marvin Gonzalez, Crystal Lea Vlog, Lovely Nanis Vlog, EHC. Yan, Joseph Arnel Aguilar, dami ha. Marco Miguel, Cecilio Tancinco, Cochero, Ricky from Vancouver, Joey Gulles, Manuel Mendiola III, pa-shout out daw, yan na. Papa J. Rico Camposanto, Vicky Manson, babalikan na po natin yung iba Ayun na. dahil mawawala na po tayo ng oras. Oo, Attorney, oo. kailan ka pwedeng makipag face-to-face kay Josephine Salvador Sino si Josephine Salvador? ng Rosario Medical Ay, Center, di, ano? Guagua, Pampanga. Ba't hindi natin i-guess dito? Ayun Di nga ba? po kaso pag pupunta siya dito, wala kayo eh. Pag pupunta naman ako roon, wala naman siya. Wala naman siya. Oo. Ayos ah. Teka muna, Ayan. ito, good news naman tayo. Good Sige news po, naman. Sige po, yan. Ganda yan. Ito may final na bill. Si JB Ejercito. Yan. At tatalakayin natin ito kung ito ay ating mababasa dahil ang internet natin ay bagsak na naman. Oo, anyway, etong bill na ito ay ito ang nagsisikap na magbigay ng additional. Ito bill pa lang po ito baka pumunta kayo sa PhilHealth. Wala. Hanapin nyo wala pa po. Wala pa. Pinaplano pa lang. Oo, ano pa rin to, panukalang batas pa lamang na nagmula kay Senator J.V. Ejercito na may karagdagang 74 billion. Wow. Yan, na karagdagang benepisyo mula sa PhilHealth. Oh, good Yan, news ito ang mga tirada. Dinadagdagan yung healthcare ng mga Pilipino. Habang yung administrasyon ay kinukuha yung pera ng PhilHealth, etong si JV ay Gusto niyang dagdagan. gusto niyan dagdagan. Okay. Etong si JV Ejercito po kasi ang pangunahing tagataguyod o principal sponsor ng Universal Health Act. Yan. Na yung nag-require, nagiging mandatory na lahat ng Pilipino, member o hindi member ng PhilHealth, Opo. ay mayroong mga health benefits. Lahat. Oo. Ayan, Sky, happy ka na. Sky. Oo ba? Ejercito. Pinsan niya yan. Ganun ba? Oo. Hindi, etong panukalang ito ay naglalahad na ito ay itong mga premium, 'di ba? Ang PhilHealth insurance 'yan Basically, it works as an insurance. Wala, hindi ko na Philippine Health nahulugan. Insurance. Sayang. Ang insurance, syempre may premium. Opo. Yung premium, ginagawang common fund dyan, doon kumukuha syempre ng mga pambayan. Pangangailangan. Oo. Ito ay magpopondo. Itong layunin ng panukalang ito ay magpondo ng additional na premium para sa mga, ang mga sumusunod. Sa mga indigents, yung mga mahihirap. Opo. Senior citizens, Opo. katulad ni Victor. Opo. Di ba? And persons with disability na katulad ni dating Commissioner Guanzon. Di ba? P3PWD siya. May disability, di ba? Opo. At yung mga tinatawag na conflict-affected areas, yung mga may mga kaguluhan. Ano ba sa Mindanao, di ba? May mga insurgency ron. Or yung mga lugar na ayaw pang tumigil ng mga NPA, laos na sila sa buong mundo, wala nang communist insurgency sa buong mundo, dito na lang meron yan. Okay. So, yun po ang panukala. Kaya palakpakan po natin Si Senator JB Ejercito. Oo, kasi habang yung lahat ay abala sa impeachment, sa ganito, sa ganon, may naisip siya na makatutulong sa mga pangkaraniwang Pilipino. Pero attorney, gusto ko na rin i-walk the talk kasi nakakatuwa to si si Biorme. Although hindi natin kilalang personal, no? Si Yorme ng Maynila. Ano yun? Anong ginawa? Biro mo siya na yung nagpapalinis ng buong Maynila. Can you imagine? Dapat naman. Trabaho naman talaga ng alkalde yun Diba? Hindi, Executive function yun health Pero and sanitation. Kaya nga may city health officer Oo naman. Hindi, nakakatuwa lang. Nakatutok na siya. Yan. Kasi naging basuran uli
Alin? bago siya dumating. Oh, kaya nga, maigi naman at nililinis niya. Opo. Anyway, sa notang yan ay magbabalik ang Yes, Yes, Yo, Topacio. Ating oras, Alas 11:45 ng umaga. 1, 2, 3. Yes! Balik na po ang Yes, Yes, Yo, Topacio. Ating oras, 7 ng umaga. Attorney Ferdy, Mr. Sex Appeal, Topacio. At Juvie de Oh, Guzman. yeah. Yan, oo, mabalik na rin tayo dito sa mga panukalang batas. Ito, kengkoy naman ito. Pinababan ni Senator Panfilo Lacson ang mga minor de edad online sa lahat ng social media. Pwede ba yun? Ang Diyan saklap nga naman nag-aaral nun. yung mga bata, diba? Hindi, at saka, lahat ng tao, lahat ng citizens, hindi po nagdidepende ang freedom of expression, ang freedom of access to information pag Opo. ikaw ay 18 na. Opo. Di ba? No law shall be passed abridging the freedom of speech or of the press. Oh. Di ba Ala. freedom yan, yung hindi pinagbabawal mo na ma-access. Oh, di ba? Ay, wala. Matatalino yung mga bata Oo, ngayon yung eh. TikTok, yan. Ano yan eh? Educational yan. Ako, Oo. marami ako natututo Daming- ng history yes. Kahit yung mga sa bata. TikTok. O, di ba? Sa Facebook. Yan, oo. Siguro pwede gabayan ng magulang. Yan. O, yun lang. Oo, Dapat may safeguards. Hindi mo bantayan. pwedeng i-ban totally. Oo, mali ito. Mali I ito. don't Tama like yung it. kay JV. Mali ito. Opo. Ito naman, oo. Ayan, ito yung regulation ng artificial intelligence at pag-create ng National AI Commission na final ni Senator Pia Cayetano. Okay yan. Okay yan. Oo. Pero yung total ban, sobra naman. Oh. Kengkoy naman, pati yung Twitter, ibaban mo sa mga, yung X. Oh. Hindi pwede yun eh. Eto, maganda. Si Senator Sherwin Gatchalian ay pinatataas niya. Yung tax exemption, di ba ngayon, under the train law, Opo. yung first 250,000, kung ang kinikita mo ay 20,000 lamang, not more than 20,000, mga 21,000 yata, or less than 21,000 a month, 250,000 a year, Opo. ikaw ay tax exempt. Yan. Hindi ka magbabayad ng buwis. Napakagandang batas yan ni Ganda nga. Pangulong Duterte. Panahon ni Pangulong Duterte yan eh. Itutuloy na. Pinatataas Sana. ni Win Gatchalian to 400,000. Oh, good. Okay yun. Kasi sa mahal ng bilihin ngayon, At gasolina. gasolina, bigas, kita mo naman tama ito, Senator Win, kasi kita mo. I will praise tell you dyan. kung anong, kasi ang gulo nila eh. Ginugulo nila yung mga datos. Bibigay ko yung datos kung gaano kahirap ang buhay ngayon. Teka, eto, nandito yan. Eto po, hindi ko research ito. Research to ng independent na think tank. Opo. Eto yan. Ipakikita ko sa inyo. Eto ang comparison after 3 years. Kasi halos eksaktong 3 years. Opo. Ngayon, kasi 3 years ng June 30 Okay. ng pamahalaang Marcos. Ito ang lagay ng ating ekonomiya. Ito, hindi ko na to opinion. Based on hard data ito. Okay. Nung June 2022, nung naging Pangulo, si Pangulong Marcos, Okay. ang utang ng Pilipinas ay 12.8 trillion. Oh. Ngayon, Abril, ito Abril pa nga lang Hindi pa updated masyado. Tumaas ito ng 31%, naging 16.8 trillion. Okay. 4 trillion, hindi na to bilyon. Hindi na bilyon, hindi bilyon, trilyon. Trilyon. Oo. Hindi tayo Ang nakabayad. pinag-uusapan, ang utang na ng Pilipinas ngayon ay 16.8 trillion pesos. Okay. Ayan. Ang target growth rate noong 2022 ay 7.6%. Okay. As of 2024, as of June 2025, ang target growth rate na lang natin ay 6.5. At sabi pa, di ba, ng World Bank, Opo. baka hindi pa maabot yung 6.5. World Bank na nagsasabi, hindi tayo. Baka 5.5 lamang. Pero nung umalis si Pangulong Duterte, ang growth rate ay 7.6%. Ayan. Naging 5.8%. Okay. Pagdating naman sa trabaho, eto
As of 2025, ang Pilipinas ang pinakamataas na unemployment. Second highest, pangalawa sa pinakamataas. We're number 2. Top notcher na naman tayo sa 4.1% unemployment rate. Ang nakatalo lang sa atin sa dami ng walang trabaho ay Indonesia. Indonesia ang pinakamalaki, 4.8. Pilipinas second, 4.1. Malaysia 3.0. Vietnam 2.2. Kukunti lang ang unemployment ng Vietnam. Naungusan na talaga tayo ng Vietnam. Hindi bali Malaysia, matagal na tayong naungusan yan at may langis yan O Singapore 2.0. Thailand 0.9 lang ang walang trabaho. Brunei, lahat may trabaho. Iba naman yun. Huwag natin i-compare. Talagang no comparison Mayaman yung Brunei. Hindi langis yun. Yung Cambodia sa Laos, walang datos yan. Timor-Leste, walang datos. Myanmar, walang datos. Pero number 2 tayo. Thereby resulting in kamoting kahoy. Palpak na naman tayo. Okay, ito Ito ang dami ng nawalan ng trabaho. Yan. Sa agrikultura, kasama ang forestry at fishing. Kasi agriculture din. Noong June 2022, ang taong employed, may trabaho sa agriculture, fishing at forestry ay 11.4 million. Ngayon, as of April 2025, nabawasan, naging 10 million na lamang. So, 1.4 million na nawala ng hanap buhay, umpisa noong umupo si Pangulong Marcos hanggang April 2025 at tuluyan pang bumabagsak. Bakit kaya? Kamote nga Nagtataka ka ba? Hindi lang. Sa manufacturing, gumagawa ng mga produkto. Ito yung mataas ang value added kotse, yung mga cellphone, kung ano-ano, relo. Baka umayaw na sila, yan. Nila sa ganung trabaho. Noong umupo si Pangulong Marcos, mayroong 3.7 million na Pilipinong employed sa manufacturing. Ngayon, 3.3 na lamang. 400,000 ang nawala ng trabaho. OMG. Sabi nga ni Chris Aquino, oh my God. Grabe. Ay, namimiss ko na siya, si Chris Aquino. Okay. Noong 2022, mga kasama ang trade deficit natin. Ibig sabihin, ito yung difference sa nabibili natin at binibili natin. 6. Noong 2022, in US dollars ito, hindi pesos ito. Ang trade deficit namin, ibig sabihin, yung export kontra sa imported. Mas malaki ang yung ating gastos kesa sa kinikita, ibig sabihin trade deficit. Noong 2022, ang total trade deficit ay 69.7 billion. Malaki na rin. Pero noong 2024, mga kasama, ito ay lumaki ng 68.7 billion. Yun. Dollars to po. Dollares US dollars. Dollares Americanos. Mababa na ang palit ngayon, di ba? Hindi, mas mataas ngayon. Ngayon? 57 yata ang dollar, di ba, Wenner? Noon, yung 69.7, mga 51, 52 lang. Ngayon, 57 ang dollar, 68.7 billion dollars. Di, bumaba yung value ng pera natin. Yun ang ibig Hindi, sabihin bumaba ang value at mas malaki, mas marami tayong lumalabas na pera dahil sa kalakal kesa sa dumarating. Yun nga po, yun. Agricultural trade deficit, sabi nila, self-sufficient daw tayo. Oh my God. Paano mo ibababa ang presyo ng bigas? Ang agricultural products natin noon, ang trade deficit medyo kumonte. 11.8 billion noong 2022. Ngayon, 11.7. Hindi nag-i-improve kasi sinasabi nila okay na daw yung agrikultura. Marami pa rin po tayong ini-import. Okay. Ito. Real talk. Kasi ang daming sinasabing mas mataas nung kay Duterte, mas mababa ngayon. Okay. Sige po, real talk. Noong June 2022, yung ordinary, ito in pesos to, 39.12 pesos average. Yung well-milled, yung makintab, 43.62. Yan. Noong April 2024, ito yung pinakamataas sa ilalim na ng pamunuhan ni Marcos. 51.25 yung regular milled.
56.44 yung well-milled. Ay, Bumaba ng konti in fairness Opo. kay paring Bongbong. Kumpare ko yan eh. Opo. O, doon sa kasal ni MJ Marfori. Noong May naman ay 43.19. Hindi pa rin 20 pesos. Noong May 2025, 49. Yung well-milled. Okay, at ito na. Noong 2022, ang bilang ng mga Pilipino na self-rated, yung sinasabi nilang sila ay mahirap, ay 12.2 million. Noong December 2024, ito ay naging 17.4 million. Bumaba ng konti in fairness. Noong April, 14.1 million na lang ang nagsasabing sila ay mahirap. Pero, mas marami pa rin yan na nagsasabi na mahirap sila noong umupo. Nag-umpisang umupo si Pangulong Marcos. Ibig sabihin, tumaas. Yun namang involuntary hunger, yung nagugutom na hindi naman nila gusto. Kasi tinanong daw sila nung hindi pa nanananghalian, sabi ni Auntie Clay. Ito, malaki ha. Ba yan? Noong umupo si Pangulong Marcos, Opo. noong 2022, 2.9 million lang ang sinasabing nagugutom sila. Naging 7.5 million noong December 2024. Pasko pa naman ha. Opo. Medyo bumaba ng konti pero malaki pa rin. 5.6 million ang nagsasabi. Noong April na sila ay nagugutom at walang pagkain sa ilalim na ni Marcos. So ang comparison, nung umupo si Marcos, 2.9 million lang ang nagugutom. Opo. Ngayon, 5.6 million nagugutom po ang mga tao. Mas Sige, lumaki. impeachment pa more, akap pa more, speakership pa more, mag-away kayo sa speakership. Yun na nga. Oo. Demanda yung mga kalaban nyo. Habang nagugutom ang mga Pilipino. Tao bayan. Okay. Freycinet Republic. Okay. At sa ano tayo mga kasama ay magbigay na po tayo Ayun na. sa tagabalita ng bayan, sa Balitang Bayan. Yan. With With Bossing. Drew Nasino. No. Isa pa. Drew. Nasino. Oh, yeah. Ito po si Atty. Ferdy, Mr. Sex Appeal Tomasio. At ako naman si Miss Juvie de Guzman. Iwan po sa inyo ng mga katagang susupil sa inyong bag na nasa. Kikitil sa inyong mga kasalanan At at titibo sa inyong kaisipan na huwag makiki-appeal. One, two, three. Yema! Yo, Topa Babayagin. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Tapasio. Yes, yo, Topa